Amen. Purihin po ang Panginoon. Happy New Year po mga kapatid. Happy New Year po. Kanina nakikiramdam po ako kung itutuloy ko po itong mensaheng ito o nagpe-pray ako, Lord, ano ba ang mensahe mo sa araw na ito? Tutuloy po ba itong ating series, no? Pero, yon, tuloy natin. Po. Pero balik muna natin yung aral nung nakaraan. Nung nakaraang taon, sabi ko nga po, itutuloy natin to sa susunod na taon. O, ito na po yun. No po. Nung nakaraan, ang pamagat po noon ay Citizens of Heaven. Ang sabi ng Pilipos 3:20, sa kabilang dako ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Hindi naman dito talaga ang tunay nating tahanan, di po ba? Sino dito napapagod? Sino dito yung nangihina? Pisikal, spiritual. Po, dito sa mundong ito, punong-puno tayo ng lungkot. Ano po? Lungkot, pighati, at luha. Pero doon sa langit na tunay nating tahanan, ang sabi nga ay lahat ng luha natin papahirin na ng Panginoon. Lahat ng pagod natin papawiin ng Panginoon. Siya ang ating magiging ilaw sa langit. Inihintay na lamang natin ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. At kung titignan natin ang mga nagaganap sa mundong ito, tila o hindi lang tila, ando na. Iniintay na lang natin yung kaganapan ng pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga ni Sister Julie, dapat handa tayo. Tanong, handa po ba tayong umuwi na dun sa ating tunay na tahanan? Handa po ba tayo umuwi na sa tunay nating tahanan? Sino gusto ngayon na? Hindi dito ang tunay nating tahanan. Tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Amen? Ngayon, sabi po nga nung pamagat, dual citizenship. May subtitle po yan na Citizens of Earth. Tayo ay tagalangit, ngunit tayo ay manlalakbay sa daigdig na ito. So dito, citizen pa rin tayo. Nandito pa tayo Hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Amen? Hindi pa tayo namamatay. So kung nabubuhay pa rin tayo sa mundong ito, tiga rito pa rin tayo sa mundong ito. Kaya lang, wag natin kalilimutan, mga kapatid, tayo ay mga manlalakbay lamang sa daigdig na ito. Lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesus ay may dual citizenship. Tayo ay citizen sa mundong ito na ang destinasyon ay ang langit. Tayo ay manlalakbay lang, sabi ko nga, sa mundong ito. Kung mayroon po kayong mga Bible, maibukas po kayo sa akin sa Roma 13, verse 1 hanggang verse 8. Ang sabi po dyan, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalang kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumawa ka ng masama, dapat kang matakot. Dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito'y kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Amen.
Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng salita ng Panginoon. So sabi ko nga kanina, tigalupa pa rin tayo. Ngayon, kung tagalupa tayo, mayroon tayong tungkulin sa daigdig na ito. Amen? Gusto na po ba nating malaman kung ano yung tungkulin natin sa daigdig na ito? Pastor, hindi na ako taga rito, taga langit ako. Hindi po. Meron tayong dual citizenship. Amen? So hindi ka pa kinukuha ng Panginoon, tagalupa ka pa. Ngayon, ano ang responsibilidad natin? Kung tagalupa pa tayo, ano ang responsibilidad natin bilang citizen sa mundong ito? No, meron tayong responsibilidad. Sabi ko nga, tayo ay may dual citizenship. Tayo ay mga tagalangit at tagalupa. At bilang tagalangit na namumuhay pa sa daigdig na ito, kailangan nating maging mabuting halimbawa sa mundong ito. Anong sabi? Kailangan nating maging mabuting halimbawa sa mundong ito. Kasi tiga rito ka pa. Kapatid, wag nating ilalayo yung buhay natin sa mundong ito kung taga rito pa tayo. Hindi para gumawa ng masama, kundi maging mabuti tayong halimbawa. Amen? Kapatid, mananampalataya ka ba? Tinanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas? Maging mabuti tayong halimbawa sa mga taong nakatingin sa atin. Amen? Napanood ko nga sa isang video, ang sabi, bakit daw doon sa ating mga ginagawang video, tingnan ninyo, ang daming view. Ilan lang yung like. Minsan, 10 lang yung like, pero yung view nyo, ang dami. Umaabot ng 100. Ang sabi nung nagsasalita dun sa napanood ko, kasi hindi lahat ng tao marahil gusto ka, pero pinagmamasdan ka nila. Yan mga kapatid. Yan ang mga mananampalataya. Hindi lahat gusto tayo, pero pinagmamasdan nila ang ating mga ginagawa. Kung pinagmamasdan ng mundo ang ating mga ginagawa, ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya? Maging mabuting halimbawa sa mga taong nakatingin sa bawat isa sa atin. Amen? Dapat mabuti tayo sa kanila sa paningin. Hindi tayo mapupulaan dahil pag tayo napulaan, hindi lang tayo ang napupulaan, kundi ang Panginoon nating tinanggap. Pinagmamalaki natin lagi, tinanggap natin si Kristo, tayo na kay Kristo na bago ng buhay, nakatingin ang mga taong ito at tinitignan nila kung tunay nga na si Kristo ay nananaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tinitignan ng mga taong ito kung tunay nga na ang banal na Espiritu, yung bunga ng Espiritu, ang siyang dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Tinitignan ng mga taong nakapaligid sa atin kung nasa atin yung love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness. Tinitingnan ng mga taong ito, pinagmamasdan nila. Mga kapatid, ang sabi, kung tayo ay narito pa sa mundong ito at tinanggap mo si Kristo, maging mabuti tayong halimbawa. Kanino? Una sa pamilya natin. Huwag na tayo lumayo muna, pamilya na lang muna. Minsan sa pamilya natin, hindi tayo mabuting halimbawa. Bilang taga rito pa sa lupa, maging mabuti tayong halimbawa sa pamilya natin. Pangalawa saan? Sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Sa mga taong nakapaligid sa atin. Pinagmamasdan nila tayo. Mga kapatid, tungkulin natin yan, maging mabuting halimbawa sa mundong ito. Tandaan niyo yung komersyal? Pinagmamasdan ng bata, yung ginagawa ng matatanda. Kapatid, pinagmamasdan tayo, hindi lang ng mga bata, kundi ng mga hindi mananampalataya. Ano ang buhay natin sa harapan ng mga hindi mananampalataya? Paano silang mapupunta sa kaligtasan kung nakikita nila na namumuhay tayo na parang hindi ligtas? Ano ibig ko sabihin? Namumuhay tayong parang hindi ligtas. Nakikiayong pa rin tayo sa takbo ng mundong ito. Dapat nakikita nila iba. Mabuti nga ang halimbawa eh. Sino dito nung Christmas, nadaan sa isang inuman, napatagay? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Di po ba ganon?
Brad, tagay ka muna. Pag ginawa mo yun na. Sabihin nila, wala rin palang pinag-iba. Tama? Dumating ang mga tiyahin ko galing na Amerika at mga pinsan ko galing na Amerika. Nagkaroon kami ng reunion. Alam nyo bang hindi, parang ganito, kung titingnan mo, hindi ko na-enjoy yung reunion na yon. Bakit? Kasi yung mga pinsan ko, hindi ko nakakwentuhan. Bakit? Nasa malayo ako. Kapiling ko yung mga matatanda. Bakit? Kasi may inuman. Kung lalapit ako doon, baka makita niyo ako sa video. Si pastor pala. Kailangan ko maging mabuting halimbawa at kailangan kong ingatan yung aking pananampalataya. May tinatawag na social drinking ba tawag? Di ba? Ay, minsan lang naman to. Pag may okasyon lang naman. Pwede naman. No, pwede ba? Pwede naman yan, pastor. Minsan lang naman. Hindi. Pangalagaan natin ang ating buhay espiritual o ang ating pananampalataya sa harap ng mga tao dahil pinagmamasdan nila tayo. Tingnan ko nga kung yung sinasabi niya, tingnan ko nga. Di po ba? Masama nito, kapag nahulog ka na doon, naku po, magwawala ka na. Parang hindi na mananampalataya. Kaya sino napulaan? Ikaw ba o ang Diyos? Ang Diyos. Kaya ingatan natin ang ating mga buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Amen? Pwede naman tayong maging masaya kahit wala yun. Sa totoo lang, naging masaya ako nung reunion na yun. Kala lang niyang marahil ng ilan, hindi ako masaya. Pero masaya ako. Bakit? Nakita ko sila eh. Pero hindi naman nakukuha ang pagsasaya sa pakikipag-inuman. Kailangan kong pangalagaan, lalo na yung salitang Kristiyano, si Jesus. Kailangan maging mabuti akong halimbawa sa kanila. Amen? Yun ang responsibilidad natin. Kailangan nating magpasakop. Una, magandang halimbawa. Kailangan nating magpasakop sa gobyerno, sa binasa natin. No? Bilang tagalupa pa, kailangan nating magpasakop sa mga nasa gobyerno sa mundong ito. Kailangan nating kilalanin ang gobyerno ay mula sa Diyos. Ano daw ang gobyerno? Mula sa Diyos. Ang sabi ng verse 1 ng chapter 13 ng Roma, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. So, kanino daw tayo dapat magpasakop? Pastor, hindi na ako tagalupa, kaya hindi na ako papasakop dyan. Kapatid, pag hindi tayo nagpasakop sa gobyerno, rebelde tayo. Amen? Sabi ko nga kanina, dapat makita nila, mabuti kang halimbawa, bilang mananampalataya, hindi dapat rebelde. Ang alin? Ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Nagpapasakop tayo. Amen? Nagpapasakop tayo. Saan? Sa gobyerno. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno, sabi ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. So, kailangan nating pasakop. Natandaan nyo, kinulong tayo ng gobyerno, lahat. Natandaan nyo ba, kinulong tayo? Sa ayaw nyo't sa gusto, walang lalabas. Walang pupunta sa church. Sarado ang church. Ay, pastor, dapat tumindig tayo. Di po ba? Dapat tumindig tayo. May sakit o walang, dapat sa mabuhay o sa mamatay. Tuloy sa simbahan. Ayan, marami naging ganyan. Bago magkaroon ng lockdown. Dapat tuloy ang gawain. Tama naman eh. Kaya lang, may gobyerno. May gobyernong umiiral na dapat tayong pasakop. Amen? Kinulong tayo ng gobyerno.
Sinara ba natin ang church? Sinara ba natin? Oo, sinara natin itong building, pero online, naroon tayo. Tama po ba? Ngayon, sabi ng gobyerno, sarado ang church. Wala munang pagtitipon. Bakit? Hindi naman na sinisikil ang ating pananampalataya. Tuloy ang inyong gawain. Online muna. Bakit? Kasi may kumakalat na sakit. Natandaan ko, mayroong kumausap sa akin. Ito ang sabi niya, ang tapang. Ang tapang. Sabi sa akin, Pastor Romel, nung nag-lockdown, lumabas ka ba? Sabi niya, lumabas ka ba? Sabi ko, opo. Lumabas po ako. Pag mamimili, tsaka pag mamimigay ng ayuda. Yan. Pero ginagawa ko po, kumukuha po ako ng permit. Oo, pass. Kasi bawal yung mula sa Caloocan, pupunta ka ng isang bayan. Tama po ba? Kumukuha ko noon. Ang sabi niya sa akin, ang daming naduwag, no? Mga pastor na matatapang nung walang COVID, ngayon, ang daming naduwag. Yan ang sabi niya sa akin. Sabi ko, yun naman sinasabi ng gobyerno, tama naman po yun eh. Kasi health concern po yun, magkakasakit po tayo. Dapat lamang po tayong sumunod bilang mga mananampalataya. Ang sabi niya sa akin, paano kung mali? Paano kung mali? Tanong, mali bang sumunod ng mga panahon na yon? Health concern yun eh. Di po ba? Dapat tayong sumunod. Bakit? Sinasabi ng gobyerno para sa atin yon. O ano nangyari? Nagka-COVID rin siya. Nagka-COVID. Yun na nga hindi lumalabas, nagka-COVID. Di lalo yung labas ka ng labas. Mga kapatid, okay lang pairali natin ang ating mga pananampalataya, kaya lang wag naman tayong super spiritual na parang hindi tayo tatabla ng karamdaman. Hindi ako tatabla ng COVID na yan in Jesus' name. I rebuke you, COVID, sabi. Tinamaan ka ng COVID. But, meron bang hihigit sa pangalan ng Panginoon? Walang hihigit sa pangalan ng Panginoon. Kaya lang, ang sabi ng Ecclesiastes, panapanahon ang lahat ng bagay. May panahon ng pagkakasakit at panahon ng pagpapagaling. Nung panahon na yon, panahon ng pagkakasakit. Ngayon, ano sabi ng gobyerno? Sarado. Pati tindahan, sarado. Kapatid, tama lamang sumunod. Pag ang umiiral, health. Amen? Para sa ikabubuti ba natin yon? Oo. Oo naman. Tama po ba? Nag-iingat na nga, dami pang namatay. Oo. Tandaan natin, huwag tayong super spiritual. Na parang hindi tayo tatablan ng sakit. Amen? Kaya nga sabi ko, nagka-COVID. Nagka-COVID. Kailangan nating igalang ang nagpapatupad ng batas para sa ating kapayapaan sa mundong ito. Tingnan ninyo, nung panahon na yon, kung hindi tayo sumunod sa batas, di ang gulo-gulo. Kailangan igalang natin sila. Sino? Ang nasa pamahalaan. Ang sabi kasi ng Biblia, nang binasa natin, walang gobyerno na hindi pinahintulot ilagay ng Diyos. Ang mga namumuno na yan ay lingkod ng Diyos. Amen? Kailangan nating magbayad ng buwis. Sino dito nagbabayad ng buwis? Ang amilyar, nagbabayad po ba tayo amilyar? Tama lang magbayad ng buwis. Bakit? Biblical ba? Oo. Oo. Biblical po yun. Ang sabi ng verse 6, iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila'y mamamahala sa mga bagay na ito. So nagbabayad tayo ng buwis. Bakit tayo nagbabayad ng buwis? Ang mga mananampalataya. Kasi nga, dapat maging mabuti tayong halimbawa. Amen? Nagbabayad tayo ng buwis. Kapatid,
Kapag ikaw, negosyante, magbayad ka ng buwis. Magbayad ka ng buwis. Alam niyo ba, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Bawat binibili natin may buwis. May patong na buwis yan. Ngayon, dapat ipakita natin bilang isang mabuting Kristiyano, kung ikaw ay may negosyo, nagbabayad ka ng tamang buwis. Natandaan ko noon, nung nagtatrabaho pa po ako, nagbabayad po kami ng buwis, dinadaya namin ang buwis. Opo. Kasi umupa ka lang po ng bayad mo lang tapos aayusin yung yung libro, pabababain yung pumasok na pera sa iyo. Pabababain lang nila ito po yung aming kinita lang. Ang tawag doon ay pandaraya. Ngayon, kung hindi ka mananampalataya, okay lang yun. Pero kung mananampalataya ka ng ating Panginoon at dadayain natin ang buwis natin, hindi okay yun. Hindi okay yun. Kasi hindi tayo nagiging mabuting halimbawa. Isa pa, nilalabag natin ang salita ng Panginoon, ang turo ng Panginoon sa atin. Ang turo, magbayad ng buwis. Kapatid, magbayad tayo ng buwis. Bayaran ng buwis ngayon. Tama? Bayaran po ng buwis ngayon. Magbayad tayo ng tama. Pairali natin yung tama. Bakit? Mangunguna yon sa mga mananampalataya. Sigaw tayo ng sigaw, ay, mga kurap yan, mga kurap yan. Kapatid, wag na nating isipin kung saan nila dadalhin yun. Tama po ba? Magbayad, basta gawin natin yung pinakamainam. Ang sabi, wag na daw magbayad ng buwis. Kukunin lang daw yan ng mga tiwali sa gobyerno. Yan ay maling katwiran. No, ang sabi, wag na magbayad ng buwis, kukunin lang daw ng mga tiwali sa gobyerno. Yan ay maling katwiran. Problema na nila yon sa Diyos kung korap sila. Ulitin ko mga kapatid, problema na nila yon sa Diyos kung korap sila, kung kunin man nila yung ating mga binayad. Ang mahalaga, tayong mga mananampalataya, responsibilidad, gawin natin yung responsibilidad natin sa mundong ito. Maging mabuti tayong halimbawa sa mga taong nakatingin sa atin. Amen? Mga kapatid, wag na nating isipin kung kukunin pa yan ng mga tiwaling nasa gobyerno. Ang isipin natin, maging mabuti tayong halimbawa sa mundong ito. Amen? Ano pa? Nagmamadali. Nagmamadali tayo. Pang-apat, kailangan nating magpakita ng respeto sa mga namumuno. Respeto natin sila. Sino? Ang presidente. Lahat ng namumuno mula sa palasyo ng Malacanang hanggang sa barangay, irespeto natin. Amen? Pwede po ba yun, mga mananampalataya? Mula sa palasyo ng Malacanang hanggang sa barangay, irirespeto natin. Paano kung tiwali? Ang sabi ko nga sa inyo, bahala na si Lord sa kanila. Amen? Bahala na si Lord sa kanila. Misa kasi nakikita natin, hayagan, Hayagan. Nagpasimento ng daan. Pagkatapos ng simento ng daan, umulan lang, makita mo na, labas na, bako-bako na. Bahala na si Lord yan. Ang mahalaga, bayaran natin ang ating mga buwis. Maging mabuti tayong halimbawa. Respeto natin ang mga namumuno. Ang sabi ng verse 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan. Gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Bilang mananampalataya ng mundong ito, bilang mananampalataya na nasa mundong ito, respeto natin ang ating mga pinuno. Huwag tayong sumigaw ng makibaka. Sino dito sumisigaw ng makibaka? Makibaka! Makibaka!
Wag. Isipin natin, bawat gobyerno nilagay ng Diyos para sa ikabubuti pa rin natin. Amen? Hirap, nakita nyo si pastor doon, no? Nagrarally, no? Makiba ka, makiba ka. Sumisigaw ako doon. Pag nakita nyo si Mayor, batiin ninyo. Magandang hapon po, magandang umaga po, Mayor. Amen? Kasi sabi, ibigay, parangalan, ang nararapat igalang. Ibigay natin yung parangal para sa mga namumuno sa atin. Panlima, malapit na tayong matapos. Uuwi na po tayo. Kailangan nating ipag-pray. Ito, papasok yung ating responsibilidad bilang mananampalataya. Kailangan nating ipag-pray ang mga may otoridad sa atin. Pastor, hayaan na natin sila mapunta sa impyerno. Mga tiwali naman, hindi. Kailangan natin silang ipag-pray. Paano sila makakilala sa Panginoon kung walang magpe-pray? Tama po? Ang sabi ng unang Timoteo 2:1-3. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Ipanalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari. Ang sabi, ang sulat ni Pablo kay Timoteo, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari. Ano daw ang gagawin natin? Ipanalangin, ipamanhik, ipasalamat para sa lahat ng tao. Sino daw ang ating mga papanalangin? Ang mga hari, ang may mga kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa at marangal at may kabanalan. Kapag ginagawa pala natin yun, pinapanalangin natin ang mga namumuno sa atin, ang presidente, ang mga senador, ang mga barangay chairman, ang mga agawad, mga kapatid, nagiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Bakit? Tingnan ninyo, hindi natin Lord, pag lumapit ka kay Lord, gusto mo laging, Panginoon, pengi naman ito, pengi naman noon. Tama bang humingi lang tayo ng humingi? Tama naman, di po ba? Tama naman. Kaya lang, pag nagpe-pray tayo, gusto natin, laging tayo, pengi noon, pengi noon. Kaya ang Panginoon, hindi na nagiging Panginoon, pengi noon, pengi noon. Ano ibig sabihin? Para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, hindi lang sarili natin ang ipag-pray natin ang kapwa-tao natin. Kapatid, nasa daigdig pa tayo. Anong dapat natin gawin? Ipag-pray. Pag-pray natin si Presidente Marcos. Magtagumpay siya. Alam nyo, pag nagtagumpay siya, pinananalangin natin, magtagumpay siya sa pamumuno natin, tayo makikinabang. Tama po ba? Dapat tinatanggal natin. Pagtapos ng botohan, tinatanggal na natin yung mga kulay-kulay. Kung sino ay nilagay ng Diyos dyan, respeto mo. Bilang isang mabuting Kristiyano, respeto mo. Tama? Tatanggalin mo yun. Hindi naman ako tagahanga ni Presidente. Hindi. Kapag siya nagtagumpay, nagawa niya na ang bigas maging 20, o di po ba? Sino magtatagumpay? Tayo. Di po ba? Buti nga may tinatanaw. Ang bigas magiging 20. Alam nyo, nasa pananaw lang yan. Tingnan ninyo, pag negatibo ka, 20? Hindi kaya yun. Pero pagka punong-puno ka pa rin naman ng pag-asa, kaya maging 20. Kaya. Alam niyo paano magiging kaya? Isa tayo, mga mananampalataya, na duluhod sa ating Panginoon para sa kanila. Pagtagumpayin mo ang mga namumuno nang sa gayon ang kanilang mga pangako maibigay sa amin, Panginoon. At ang pinakamaganda doon, nagiging mabangong halimuyak tayo sa harapan ng Panginoon, nagiging kaaya-aya. Bakit? Ang pinapanalangin natin ay iba. Tama po ba yon? Mga kapatid, pinagpe-pray nyo ba ang mga namamahala?
Bakit ang Valenzuela maunlad? Ulitin ko, bakit ang Valenzuela maunlad? Maraming Kristiyano. Ang daming church. At kapag maraming Kristiyano sa syudad, maraming mga pagpapalang binubuhos ang Panginoon kasi maraming mananampalatayaan nagpe-pray. Amen? Nagpe-pray. O sino nagpe-pray kay Mayor? Pag-pray nga si Mayor. Kahit sino pa maupong Mayor dyan, pag-pray natin. Taga saan nga ba, Pastor Romel? Taga Caloocan. Taga Caloocan. Pero pinagpe-pray natin kung sino yung namumuno. Amen? Dadaloy kasi yung biyaya sa atin kapag ka nagtatagumpay sila. Amen? Ang sabi, pag-pray ang mga hari, panalangin, ang may mga kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik, payapa, marangal, at may kabanalan. Verse 3, ang sabi, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Mabuti pala yun. At nakapagbibigay lugod tayo sa Diyos kapag tayo nananalangin sa mga namumuno. Kapatid, taga saan ka? Taga langit lang ba? O taga rito? Taga rito, sa daigdig na ito. Ano una? Maging mabuting halimbawa. Magbayad ng buwis. Ipanalangin ang mga nasa katungkulan. Amen? Bakit? Kasi ito'y nakapagbibigay law ng lugod sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pagsusuma mo, pananalangin, namamagitan, pagbibigay, pasasalamat para sa mga namamahala. Kahit sino ang nariyan, ipasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. Panginoon, salamat kay Presidente Marcos. Salamat kay Presidente Duterte. Salamat kay Presidente Noynoy Aquino. Amen? Tinatanggal natin yung kulay. Kulay dilaw. Anong kulay ka ba? Dilaw. Ay pula o pulahan. Wala. Sa mga mananampalataya, walang kulay-kulay. Kung sino yung nariyan, igalang natin. Bakit? Yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sa mga born again, walang problema ang gobyerno. Mga kapatid, sa mga born again, wala nga bang problema ang gobyerno? Amen. Walang problema. Ang ating mga panalangin para sa mga nasa gobyerno ay nasa gobyerno at may katungkulan ay malaking ambag natin mga Kristiyano sa pamahalaan para tayo mamuhay ng may kapayapaan habang tayo ay nasa daigdig na ito. Gusto ba natin na habang tayo nasa daigdig na ito, namumuhay tayo ng payapa? Bigay natin yung nararapat na respeto para sa kanila. Parangalan natin sila. Amen? Hindi tayo maging isa sa sakit ng ulo ng gobyerno. Ay, yung mga born again na yan, mga sakit ng ulo yan. Gusto nyo ba yun? O kapag narinig nila, mga born again, mga taong mapanalanginin, lagi kaming pinapanalangin. Amen? Kinalulugdan. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng tao natutuwa sa atin. Pero ang malaga, tayo maging mabuting halimbawa sa mga taong ito. Amen? Kapatid, ayaw mo ba sa mga nakikita mong katiwalian? May katiwalian ba? Oo. Panahon pa ng Panginoong Yesus, may katiwalian na. Amen? Andiyan na yan eh. Nasa mundo tayo. So kung ayaw mo sa nakikita mong katiwalian, anong magagawa nating mga mananampalataya? Pray. Pray. Kapatid, anong magagawa natin bilang mananampalataya? Kung may nakikita kang katiwalian, injustice, ano?
Pray. Hindi naman tayo si FPJ na pag may nakita tayong katiwalian, bubuno tayo ng paret. Di ba? Hindi tayo yan. Magagawa natin, pray. Bugbugin natin sa pray ang pamahalaan, panalangin. Kaya lang nakalulungkot ang panalangin o ang departamento ng pananalangin ang pinakakonting dinadaluhan. Panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Kapatid, anong maiaambag mo sa gobyerno? Pray. Panalangin. Tama po ba? Pwede po ba ipapanalangin natin mula ngayon ang pamahalaan? Amen? Pray ninyo, maging 20 ang bigas. Pray natin. Walang imposible kay Lord. Amen? Minsan nga, binibigay, hindi nyo na binibili ng 20 ang bigas, binibigay sa atin ang bigas. Di ba? Kahit papano, nabigyan ka ng bigas, hindi ka bumili ng 20 bigas, binigyan ka ng bigas. Blessing yun. Ang mga mananampalataya dapat nagpapasalamat lagi kay Lord anuman ang dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. Pray. Pray. Yan lang ang magagawa natin. Pray. Ano ang sabi? Nandyan na naman si Kupitan. Pray. Di po ba? Pray. May nakikita kang hindi maganda, pray. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Ulitin ko, ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Siya ang hukom. Hukom ng mga hukom at sa kanyang muling pagbabalik, lahat ng naging tiwali sa harapan ng Panginoon, kanyang huhukuman. Mga kapatid, hindi tayo hukom. Tayo ay mamamayan ng daigdig na ito na ang sabi, maging mabuti tayong halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Pwede po ba mula ngayon, pananalangin natin sila? Malaki ang magagawa ng tahimik na pananalangin. Ulitin ko Malaki ang magagawa ng tahimik na pananalangin kaysa sa maingay na bibig na punong-puno ng reklamo. Tama ba? Anong magagawa ng reklamo? Magrereklamo ka man ng magrereklamo, walang magagawa ang reklamo natin. Hindi pa tayo nakapagbibigay lugod sa Diyos. Ano ang dapat? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. Ano man nakuha nyo sa rapol nung nakaraan? Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. Dapat pinapasalamat natin ang lahat. Ulitin ko, malaki ang magagawa ng tahimik na pananalangin kaysa sa isang bibig na punong-puno ng pagrereklamo. Amen? Tayo po tumayo. Let's pray. Pwede po ba maghawak-hawak tayo ng kamay? Po, hawak-hawak tayong kamay. Pray natin ang pamahalaan. Amen? Pagpe-pray natin ang pamahalaan. Tagin ko si Ate Jane, magpe-pray sa pamahalaan. Ate Jane, nandiyan ba si Ate Jane? Andiyan si Ate Jane. Kanta muna tayo ng isang awit. Pray natin ang pamahalaan. Maging tayo? Mamagitan tayo sa Diyos. Amen? At sa tao. Pray.